Sina Aris at Maka ay mga high school na matalik na magkaibigan mula pa noong kindergarten. Isang umaga, napansin ni Aris ang isang magandang babae sa labas ng paaralan at agad itong naakit sa kanya. Habang pinagtatawanan siya ni Maka, nilapitan sila ng bagong babae, nagtatanong ng direksyon sa opisina ng prinsipal. Nakalimutan ni Aris kung paano makipag-usap ng ilang segundo bago niya pinagtagpo ang sarili at tinulungan siya sa mga direksyon. Sa mga susunod na linggo, ilang oras siyang nag-iisip tungkol sa dalaga. Sa pamamagitan ng mga tao sa paaralan, nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Norma. Isang araw, nasa basketball court si Aris, tinutulungan ng kanyang sikat na kapatid sa isang bagay. Dumating si Norma kasama ang isang kaibigan at ibinunyag niya na talagang nakikipag-date siya sa kanyang kapatid na si Leo. Nadurog ang puso ni Aris sa paghahayag, ngunit itinatago ito sa likod ng walang ekspresyong mukha. Sa hapunan, tinanong niya si Leo kung ito ay totoo. Pinatunayan ni Leo na siya ay isang rebound lamang mula sa kanyang huling relasyon noong una. Ngunit kamakailan lamang ay nagsimula siyang magustuhan. Hindi sinasabi sa kanya ni Aris ang nararamdaman niya kay Norma, natatakot na masira ang kanilang relasyon. Araw-araw, pinagmamasdan niya silang magkasama at nalulunod sa paghihirap. Pinipilit niyang mag-move on, pero hindi nakakatulong ang katotohanan na sila ang pinaka-Instagram-mable na mag-asawa. Napipilitan siyang panoorin silang magkasama sa lahat ng post ni Norma. Isang katapusan ng linggo, naghahanda ang mga estudyante para sa isang programa sa paaralan nang makatanggap si Aris ng tawag mula kay Leo. Nagkakaroon siya ng ilang problema sa relasyon kay Norma at gusto niyang ibigay sa kanya ni Aris ang telepono. Biglang dumudugo ang ilong ni Norma. Tinulungan siya ni Aris at ng kanyang matalik na kaibigan na si Margo sa banyo. Kapag sa tingin nila ay ayos lang siya, nawalan siya ng malay. Agad siyang isinugod sa ospital para mag-PACAT scan. Sinusuri ng doktor ang pagsusuri, ngunit walang nakikitang kakaiba. Iginiit ni Norma na may nawawala siya dahil nakakaranas siya ng kakaibang pantal sa kanyang likod. Dumating sina Leo at Aris upang bisitahin siya sa ospital. Iniisip ni Norma na may healing powers ang banyo ng school dahil ito lang ang lugar kung saan hindi siya nahihilo. Ang iba ay naniniwala na ito ay nagkataon lamang. Ngunit ang Aris ay nagsimulang magsaliksik tungkol sa kababalaghan. Matapos gumugol ng ilang oras sa internet, nakatagpo siya ng isang kondisyon na tinatawag na electromagnetic hypersensitivity. Ibig sabihin, allergic si Norma sa mga electromagnetic wave na ibinubuga ng mga telepono at iba pang device. Mas maganda ang pakiramdam niya sa banyo dahil dead zone ito kung saan hindi nakakakuha ng signal ang mga telepono. Nang sabihin ito sa ina ni Norma, binanggit niya na dead spot din ang kanyang kwarto. Kaya naman, makatulog lang si Norma sa kanyang kama. Ibinunyag ng doktor na walang tiyak na paraan upang patunayan na siya ay nagdurusa sa syndrome. Ngunit kahit nagawin niya, ang lunas dito ay hindi pa nahahanap. Sinusubukan ng pamilya ang iba't ibang mga alternatibong pamamaraan mula sa acupuncture hanggang sa hipnotismo, ngunit walang gumagana. Si Leo ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang kasintahan na siya ay gumaganap ng napakahina sa isang mahalagang laban sa basketball. Pagod na siyang tumakbo sa paligid ni Norma, ngunit nakonsensya kapag pinili niya ang basketball kaysa sa kanya. Ang kanyang kondisyon ay patuloy na lumalala sa bawat sesyon ng therapy, at sa pagtatapos ng 2 linggo, halos hindi na siya makalakad. Nagpasya ang pamilya na ipadala siya sa bahay ng mga lolo't lola, na nasa kanayunan, at walang wifi o mga electronic device. Siguradong gagaling siya kung nakatira siya sa lugar. Natutuwa si Norma na nakakasama niya ang kanyang pamilya. Gayunpaman, natatakot siya na hindi nila mahawakan ni Leo ang isang long-distance relationship. Gamit ang kanyang kawalan, ang kanyang tinaguriang matalik na kaibigan, si Margo, ay nagkakalat ng mga chismis tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nakuha ni Makia ang isang pahiwatig nito at sinabi kay Aris. Nangako si Leo na bibisitahin si Norma tuwing weekend. Gayunpaman, naliligaw siya sa daan at kailangang umuwi. Samantala, sina Aris at Makia ay nagmamaneho kasama ang ina ni Norma kaya hindi sila nahihirapan. Inuna na pala ni Leo ang basketball practice kaysa samahan sila sa umaga. Nasiraan ng loob si Norma dahil isang buong linggo niyang hindi nakakausap dahil walang wifi. Ang susunod na katapusan ng linggo ay ganoon din. Tuwang-tuwa siyang naghihintay para sa kanyang kasintahan na hindi dumating.
Habang binibisita siya ni na Aris at Makia na may dalang ilang mga regalo. Gumawa rin si Aris ng isang tinfoil na sombrero na dapat na magpalihi sa mga electromagnetic wave at tumulong sa kanya. Nagpapasalamat si Norma na marami siyang ginagawa para sa kanyang paggaling, ngunit lihim niyang hinihiling na si Leo ang gumawa nito. Sa kanilang susunod na pagbisita, ipinakita ni Makia kay Norma ang isang screenshot ng pagpapatawa ni Margot sa kanya. Nagpa siya ang grupo na turuan siya ng isang aralin. Bagaman may pag-aalinlangan si Aris tungkol sa plano. Ginamit nila si Aris bilang si Margot at kinukunan siya ng litrato. Pagkatapos, nahack ni Makia ang isang group chat at nagpost ng larawan ni na Margot at Norma na magkasama, na nagsasabing pinilit ni Margot si Norma na magpalaglag. Dahil sa balita, hindi na siya kinakausap ng kaibigan ni Norma. Gayunpaman, ang plano ay nag-backfire kapag ang screenshot ng mensahe ay lumibot sa paaralan at ang mga tao ay nagsimulang maniwala na si Norma ay talagang nagpalaglag. Sa susunod na katapusan ng linggo, binisita ni Leo si Norma sa unang pagkakataon sa mga linggo. Excited siyang tumakbo papunta sa kanya, pero tinulak siya nito pabalik. Nakita rin ng kanyang mga kasamahan sa coach ang post ng pagpapalaglag at iniisip na pinilit niyang gawin ito ni Norma. Galit na galit siya sa kanya dahil ang chismis ay maaaring magdulot sa kanya ng kanyang buong basketball career. Humingi ng tawad si Norma, ngunit wala sa mood si Leo na makinig. Nakipaghiwalay siya sa kanya bago nagmaneho pabalik sa lungsod. Nadurog ang puso ni Norma matapos ang insidente. Halos hindi siya natutulog o kumakain, na nagpapabagal sa kanyang paggaling. Pagkatapos ng kaunting panghihikayat mula sa kanyang lola, sumulat siya kay Leo na humihingi ng tawad at humihingi ng pagbisita. Nakuha ni Leo ang sulat ngunit hiniling sa kasambahay na itapon ito nang hindi man lang ito binabasa. Masama ang pakiramdam ni Aris para kay Norma. Kaya sumulat siya ng tugon sa ngalan ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, halos araw-araw na silang nagpalitan ng mga liham. Ang mga liham ay lalong nagpa-inlove kay Norma kay Leo. Walang kamalay-malay na si Aris ang nagsusulat sa kanila. Nagigising siya araw-araw na naghihintay ng tugon at tila mas masaya siya kaysa noong nakaraang buwan. Isang araw, nagbibisikleta sina Matcha, Aris, at Norma sa paligid. May nadatnan silang mga batang naglalaro ng string phone. Sinusubukan ito ng grupo, ngunit hindi gumagana ang device. Alam na hindi siya naririnig ni Norma, sinabi sa kanya ni Aris na mahal niya siya. Sa pamamagitan ng telepono, kasunod nito, pumunta sila sa tulay na hangganan ng nayon. Malayo pa sa tulay ay isang bangin na gustong puntahan ni Norma ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang kalagayan. Hinihimok siya ni Aris na subukang tingnan kung talagang gumagana ang tinfoil. Sa loob ng ilang segundo, normal ang kanyang pakiramdam, ngunit pagkatapos ay nagsimulang muling damyugo ang kanyang ilong. Mabilis silang umuwi at tinulungan siya. Pakiramdam ni Aris ay may pananagutan dahil hinimok niya itong dumaan sa tulay. Ngunit tiniyak sa kanya ni Norma na ayos lang siya. Ang susunod na linggo ay ang kaarawan ni Norma. Iniimbitahan silang lahat ng lola niya sa party. Pero ang gusto lang ni Norma ay naroon si Leo. Sa sumunod na eksena, nasa grocery store sina Matcha at Aris. Alam ni Matcha na sinusulat niya ang mga liham at gusto niyang sabihin niya kay Norma ang totoo. Alam din ni Aris na ito ang tamang gawin, ngunit hindi niya kayang saktan ito. Sa araw ng kanyang kaarawan, sabik na naghihintay si Norma kay Leo. Gumagawa ng dahilan si Aris na mahuhuli siya, ngunit handang maghintay si Norma hanggat kaya niya. Bilang regalo sa kaarawan, ginawan siya ni Aris ng kotse na natatakpan ng aluminum foil. Upang dalhin siya sa bangin, nais niyang bisitahin. Nagsagawa siya ng higit pang pananaliksik sa electromagnetic deflection at sa palagay niya ay mas gagana ang kotse kaysa doon. Ang tatlo ay sumubok at tuwang-tuwa kapag ito ay talagang gumagana. Nagmamaneho sila papunta sa bangin at sabay na pinapanood ang paglubog ng araw. Habang pinag-uusapan nila ang iba't ibang bagay, ipinahayag ni Norma na gusto niyang maging piloto bago magkasakit. Ngunit sumuko na sa pangarap. Sa kanilang pag-uwi, iniwan sila ni Matcha saglit, para masabi ni Aris kay Norma ang totoo. Bagamat kinakabahan, ginawa niya ang tama at sinabi sa kanya na ang mga sulat ay mula sa kanya, hindi mula kay Leo. Nagulat si Norma at hindi alam kung ano ang iisipin nito. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na ang kanyang relasyon kay Leo ay bumalik sa landas.
But knowing that he is still mad at her heart, breaking her heart again. Tahimik silang nagmamaneho pa uwi, ngunit nagulat sila nang makita nila si Leo na naghihintay sa kanya sa pintuan. Humingi siya ng tawad sa lahat at nagkasundo ang dalawa. Gayunpaman, hindi maalis sa isip ni Norma ang tungkol kay Aris. Simula sa araw na iyon, bumalik sila ni Leo sa kanilang normal na sarili. Pero sa tuwing magkasama sila, inaantok o pagod si Leo dahil sa practice ng basketball. Naiintindihan ni Norma ang kanyang problema. Ngunit napagtanto niya na mas nagustuhan niya ito sa mga liham kaysa sa totoong buhay. Isang araw sa paaralan, si Aris ay nilapitan ng isang batang babae na humiling sa kanya na sabihin kay Leo na sagutin ang kanyang mga tawag. Nalilito, tinanong ni Aris kung sino siya nang ibunyag ng dalaga na siya ang kasintahan ni Leo. Kinalaunan sa araw na iyon, kinumpronta niya si Leo tungkol sa kanya, at inamin niya na nakipag-date siya sa kanya pagkatapos na makipaghiwalay kay Norma. Sinusubukan niyang bigyang katwiran ito sa pamamagitan ng pagsasabing mahal niya si Nora at malungkot pagkatapos ng breakup. Ngunit hindi kumbinsido si Aris. Kinabukasan, muli siyang binisita ng mga kapatid. Hinikayat ni Aris si Leo na sabihin sa kanya ang totoo, ngunit siya ay masyadong duwag upang aminin ang kanyang pagkakamali. Magkasabay na naglalakad ang tatlo ng damapo ang asul at dilaw na paru-paro sa balikat ni Aris. Inilabas ni Leo at Norma ang kanilang mga kamera para kunan ng larawan nang biglang mapansin ni Norma ang larawan ni Leo at ng isang babae sa kanyang preview window. Mabilis na inilagay ni Leo ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa at nagkunwaring hindi niya alam ang sinasabi ni Norma. Galit na naglakad si Norma pabalik sa bahay habang sinusundan siya ni Leo, na sinasabing kaibigan lang ang dalaga. Hiniling niya kay Aris na sabihin sa kanya ang totoo, at iyon ang naglalagay sa kanya sa isang dilema. Kinampihan niya ang kanyang kapatid at pinagtibay na kaibigan lang niya ang babae. Gayunpaman, hindi siya pinaniniwalaan ni Norma. Pagkatapos magkasundo, nagmaneho sila pauwi. Inamin ni Leo na hindi siya sapat para sa isang batang babae tulad ni Norma at binigyan si Aris ng berdeng ilaw upang sabihin sa kanya ang kanyang nararamdaman. Nang magsimulang maniwala si Aris na maaaring magkaroon sila ni Norma ng masayang pagtatapos, ang kanilang sasakyan ay nabangga ng isang truck. Kinaumagahan, ibinalita kay Nora na ang aksidente ay lubhang nasugatan kay Leo, ngunit ito ay pumatay kay Aris. Ang kanyang puso ay bumagsak sa balita at siya ay napahagulgol sa pag-iyak. Siya ay porsigido tungkol sa pagdaan sa kanyang libing, kahit na ito ay nakakasakit sa kanya. Ibinigay sa kanya ng kanyang lola ang tape recorder bago siya umalis para sa libing. Huminto ang kanilang sasakyan nang makarating sila sa tulay. Habang abala ang lahat, sinasamantala ni Norma ang pagkakataong makinig sa recording. Dito, ipinahayag ni Aris ang kanyang pagmamahal sa unang pagkakataon. Ikinwento niya sa kanya kung paano siya nahulog sa kanya noong una niya itong nakita. Pero hindi na umamin dahil masaya siya sa piling ng kanyang kapatid. Habang umaagos ang luha sa kanyang mukha, isang asul at dilaw na paru-paro ang lumitaw sa bintana. Kamukhang kamukha ito nang nakaupo sa balikat ni Aris noong nakaraang araw. Sinusundan niya ito sa labas at dinala siya nito sa kabilang bahagi ng tulay. Kahit walang aluminum foil, maayos ang pakiramdam ni Norma. Napagtanto niyang nasa tabi niya si Aris sa sandaling iyon. Pagkatapos ay pumunta ang pamilya sa libing, kung saan si Leo ay naka-wheelchair. Pagkalipas ng ilang taon, nakita naming sumakay si Norma sa isang eroplano dahil ito ay piloto. Pinananatili niya ang larawan ni Aris sa kanyang harapan at tinanong siya kung handa na ba siyang lumipad. Natapos ang pelikula nang lumipad siya sa ere. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.